gusto natin mag-reminisce naman tayo dun sa mga ano natin, nung nag-aaral pa tayo, yung mga school days natin. High school? Oh, grade school, high school, college. Ang dami nating natutunan yung mga teachers natin, tinuturuan tayo by the book, na nagme-memorize tayo sa book minsan, di ba? Magaling ka mag-memorize, Magaling ako mag-memorize. Mini-memorize ko actually lahat. Nag-top pa ako sa history dahil na-memorize ko yung mga dynasty. Dynasties? Oo, mga dynasties dati. Pero syempre marami rin po tayong hindi talaga natututunan sa eskwelahan at sa mga libro. So yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga, isang kakaibang libro na pinamagatang Lessons I Never Learned in School. So ngayong umaga yan po ang pag-uusapan natin. Makasama natin this morning, let us all welcome Mr. Tato Malay, ang author po ng Lessons I Never Learned in School na book. Good morning, welcome to Good Morning, Boss. Good morning, sir. Good morning, Diane, and good morning, Jules. Yes, sir. So first up, sobrang interesting yung title. I never learned in school. So bakit nyo naisipan na ito yung maging title? Alright. Ano yung pinanghugutan nyo dito? Unang-una, ako ay hindi talaga nag-aaral nung ako ay estudyante. Basically, kung ano lang ang pwede kong gawin para lang maipasa ang isang year or yung isang subject, yun ang gagawin ko. Pinarkada ko ang mga teacher ko, mga professors, yung mga classmates ko, binabayaran ko para gawin yung homework ko, binablowout ko. So, in other words, wala talaga ako natutunan. Hindi ako nagbabasa. Ang pag-aaralan ko lang kung ano yung bibigay sa test. Yun lang, para lang at least maipasa ko. Ayaw nyo rin mag-advance read, wala akong interest talaga noon. Ewan ko, I was not motivated by my teachers siguro. So, there must be something wrong with me or with them. So, in other words, huwag na natin pag-usapan yung mahaba yan na diskusyon. But anyway, so from there, I finished, or I thought I finished schooling, umabot ako ng college, until I applied sa mga kumpanya. Nung nag-apply ako sa mga companies na pinag-applyan din ng mga kaklase kong nag-graduate din, sila nakakapasa sa IQ test, ako hindi. Sabi ko, teka muna, bakit hindi ako nakakapasa sa IQ, no? I mean, IQ is basically, alam ko, akala ko basic lang yan, no? Pero hindi. Anyway, so what happened was, I wasn't taken by many of those companies na nag-apply, kung saan ako nag-apply. What happened was, sabi ko, teka muna, there must be something wrong with me. I think I should go back to read the old books I used to have na hindi ko binuksan. Nung high school ako at nung college. So sabi ko, umpisa ko nalang basahin uli. So what happened was, nung binabasa ko na uli yun, so talagang nag-aaral uli ako on my own. Until one time, I met a friend of mine, a graduate of an exclusive boys school. Ngayon, hindi na siya exclusive. And he graduated summa cum laude. Sabi ko, alam mo, idol kita eh. Swerte mo, summa cum laude ka. I'm sure all the companies are offering you the best jobs they can give you. Sabi niya, yeah, of course. Sabi ko, ako, wala ko alam eh. Sabi ko, hindi ako nag-aaral masyado nung college, high school, kaya ngayon, wala akong trabaho. Kaya ngayon, binabalikan ko yung mga dati kong books sa eskwelahan. Sabi niya sa akin, alam mo, ito yung sinabi niya sa akin na, that changed my life. Sabi niya, wag mo nang balikan yung mga old books mo. Ako, sabi niya, ang dami ko alam. Buti ka pa, wala kang alam. Sabi ko, sira ulo to. Insulto pa ako. Sabi ko, anyway, sabi sa akin, buti pa ikaw, wala kang alam. Wag mo nang balikan yung mga old books mo. Paano ngayon ako? Anong gagawin ko? Hindi nga ako makapag-trabaho na maayos kasi wala kumukuha sa akin. Kung gusto mo mag-aral, pag-aralan mo yung mga bagong libro. Sa kukunin yan? Punta ka sa mga bookstores. Lahat ng mga librong bago doon, yun lang ang basahin mo. And that was what I did. And so, from then on, I bought a lot of books. I read them. And one time, I went to the company where my friend used to work. Was working. And sabi ko, nag-uusap kami hanggang lumapit yung boss niya. Sabi niya, alam mo, ang ganda ng mga pinag-uusapan niyo. Ang galing mong mag-isip. Dapat dito ka sa aming company magtrabaho eh. Sabi ko, sir, nag-apply ka ako dito. Hindi niya ako inuha dahil bagsak ako sa test niyo eh. Hindi. I think there is something new in you. I want you to work for us. Wow. So he created a new department. Wow, new department. Yung barkada ko na doon, naging under ko pa. Wow! And from then on, nagbago na yung mundo ko. Sabi ko, teka muna, there is something here that I learned in terms of what I never learned in school. So sabi ko, ito yata dapat ko i-share sa mga ako. And so what were these things? First, in the books, most of the books I read,
were about relationships. And I learned two intelligences there. One was interpersonal intelligence, which is yung makitungo sa ibang tao, paano mahusay yung magandang pakikitungo. And the other one was intrapersonal intelligence, which was learning or being aware of who I am. Yes. And so, yun ang dalawang intelligences na talaga dinevelop ko. And so, because of that, talagang all the perks, the companies, Sunod-sunod talaga. even All the nung benefits. nandun pa ako sa company, pinapirate na ako ng iba. So, in other words, I became so successful in my jobs. And that was where I learned all these things. But I wasn't aware that I was working with some principles pala. And so, the principles na ginamit ko, nung napag-aralan ko na ng husto, I wrote in this book. Alright, so dito po pumapasok itong libro na Lessons I Never Learned in School. So, siguro baginan niyo po kami, ano po yung mga nakapaloob dito sa librong ito? Well, marami dyan mga laws and principles, no? Like, the principles like, ang kamalayan natin, no? Ito ang isang bagay na hindi tinuro sa ating eskwelahan. Consciousness. Alam mo, ang kamalayan natin, yan ang nagkikreate ng ating mundo, sariling mundo. In other words, everything that we have created in our lives, or in our life, is actually because of our consciousness. Depende yan. Iba-iba tayong kamalayan. Iba-iba ang consciousness natin. So iba, hindi maganda yung kalagayan ng buhay nila dahil sa kamalayan nila. Yung iba naman, bakit? Alam mong, mas magaling naman ako dyan, pero bakit Hindi ka umaangat. mas maganda yung kabuhayan niya, no? So, in other words, it's all about consciousness. So, in other words, if you want to change your life, you change your consciousness. Yun ang You basic. change your perspective in life. You change your beliefs, you change your thoughts, your habits, everything, your programming. Kasi, marami sa atin, dulot ng ating kultura. Okay. And, basically, ang ating mga eskwelahan, no? Na tinuruan tayo ng hindi talaga nakakatulong sa ating magiging kaunlaran sa sa susunod na mga panahon. So what are these? Ang dami sa atin na sa ating kultura lalo emphasize natin dito ngayon ang prevailing thought or ano yung nasa kamalayan ng masa. Yes. Ang iniisip ng karamihan, mahirap ang buhay. So, kapag sinasabi natin, mahirap ang buhay, that is what is going to happen in our life. As a matter of fact, kung gusto ko nga, kung pwede lang nga sana, makausap ko yung mga tao ni Pinoy, presidente natin. Sabi natin, alam nyo, ang dali lang talaga baguhin ang takbo ng ating bayan. Kumbaga nasa mindset lang. Oo, nasa mindset it's yan on the mind. It's basically, okay, we don't have a crisis in leadership, or we don't have a failure in leadership or a failure in government. We have a failure, or rather we actually have this failure to change our belief system. Up to now, ang mga paniniwala natin, yung mga lumang paniniwala natin nung panahong pa ni Kopong-Kopong. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung tamad ng Pilipino. Bakit ang tamad ng Pilipino? Kasi, ang iniisip niya is, wala lang. Wala namang mangyayari sa buhay ko. Ganito lang yan. So, wala siyang ambisyon. Kulang siya sa motivation. Yes. Yeah, that's very interesting. Kasi ang sabi nga, kumbaga ang kailangan daw talaga cultural revolution yung Revolution kailangan. talaga. Kasi nasa mindset talaga siya ng mga tao. So sir, titingnan namin table of contents kanina. Tapos yung isa sa pumukaw sa akin, yung what is true education? Kasi I myself is a student Alright. leader and advocate of education. Okay. So what is a true education? Yung kanina, nadinig ko si Dayan, sabi niya, magaling siya mag-memorize. Okay naman yung magaling ka mag-memorize. Kaya lang, yung pag-memorize, hindi yan ang basehan kung bakit ka magiging maunlad sa buhay mo. Kasi marami sa atin, maraming magaling na abogado dahil lang magaling mag-memorize. Pero hindi marunong mag-isip. In other words, memorize lang nila lahat yung kanila. Pero hindi naman naiintindihan. hindi nila naiintindihan or how yung tinatawag natin critical thinking. So in other words, hindi natin na-analyze masyado ang mga issues. So marami sa atin ganyan. Magaling kang mag-memorize, lalo na sa showbiz. Mag-memorize ka ng script. Yes. Ako dati, nag-artista rin ako, pero hirap na hirap ako dahil Kaya pala familiar si sir. dahil kakalimutan ko palagi yung lines ko. Sabi ko, bakit hindi naman ako tinuruan kasi mag-memorize ang tama? In other words, kung talagang kailangan mag-memorize, dapat sana lahat, turuan na tayo paano mag-memorize ang tama. Anyway, so, here, ano ba ang talagang sinasabi natin through education?
yung mga pinag-aaralan natin, yung mga nababasa natin, tinuturo sa atin, kapag naituro na sa atin yan, na naging aware na tayo, ang tanong dyan is, nagbago ba ang buhay mo? And ma-apply mo ba ito? Kasi kung hindi nagbago ang buhay mo, at wala lang, information lang siya, pero basically hindi mo siya na-apply sa iyong buhay, that's not education at all. In other words, walang nangyari. So, in other words, ito ang problema natin sa sistema ng edukasyon natin sa ating bansa. Ang mga kadalasang tinuturo sa atin, limitado lang sa classroom. Hindi natin na ilalagay sa pangkalahatan. In other words, sa buhay natin talaga personal, hindi natin na-apply. Nung parang, imagine, kung history ka, sabi mo, memorize mo lahat yung mga dates sa mga pangalan ng mga historical figures, no? Yung mga nakaraan sa history. Now, the thing here is, na-apply mo ba sa buhay mo? Ano ang nangyari sa ganong klaseng kaalaman mo? In other words, what was the education there? So, ito ang mangyayari na natin, no? Ito ang nangyayaring hindi sana natin ipagpatuloy na. In other words, hindi natin binibigyan ng pagkakataon na ang mga estudyante mag-question sa teacher nila. Sabi na, ma'am, parang hindi yata tama yung tinuturo niya. Pag ginano mo, teacher, sabi na. Kapagalitan. Kasi nung time na mga grade school, high school, take lang tayo ng take kung anong ituro sa atin. Pero ngayon, ang mga bata ngayon, they have access to the internet. Yes. So, in other words, mas mabilis pa sila. Oo. So, ang teacher ngayon, ito nga kapag hindi nyo binasa itong librong ito, at nabasa ito ng mga estudyante nyo, na mauna pa sila magbasa sa inyo, lagot kayo. Kasi marami sasabihin sa inyo, ma'am, pasay na kayo. Pero ito, sir, gusto rin namin malaman, kasi nabalitaan namin, nakaka-travel po kayo ng abroad ng libre. Okay. Marami akong na-discover sa buhay ko na pwede palang makamit ang mga gusto ko na hindi kailangan ng pera. Kasi akala natin kailangan tayo magtrabaho, kumita ng malaki, para lang makuha natin yung mga gusto natin makuha, no? Like kotse, bahay, or even travel. Now, the thing here is, I never really thought of raising the money to achieve my dreams. Inisip ko lang, gusto ko magpunta abroad, mag-travel all over. Gusto ko magkaroon ng mga kotse. Ito, mga nakuha ko ito. Without really that kind of money that I had to spend or to earn, no? Now, the thing here is, paano? Alam nyo, ang unang kwan dyan is, meron ba kayo talagang ambisyon o meron ba kayong mga dreams? Yung mga dreams nyo, yung mga desires nyo, dapat konkreto, alam nyo yan. Tsaka yung pag iniisip nyo yan, ang saya nyo. Yung parang feeling nyo, parang nasa inyo na. Hindi yung, ay, kailan kaya ako magkakaroon niya? Kasi kadalasan ganun tayo, yung parang, ay, ako, wala ako niyan. Kasi one of the secrets... Hindi natin i-compare yung sarili natin sa iba. One of the secrets in what I am teaching in Kamalayan is, you claim first what you want. In other words, Jesus even said that in the Bible. When you pray for something, believe as if you have received it already. That's a principle. So, basically, ganun ang ginawa ko. So, yung travel ko, ang ginawa ko was, I went to travel agencies and looked for brochures na iniisip ko na kakausap yung travel agency, akala ng travel agency, bibili na ako lang. Pero hindi, pinifeel ko lang na, akin na yung mga konyo. Sige, because I'm planning to go to this place. Now, the thing here was, dumating yung mga sitwasyon na nagkaroon na ng offer from friends. Pare, punta tayo sa Switzerland or sa ganyan-ganyan ng mga lugar. Sabi ko, hindi ko inisip na wala akong pera. Hindi ko inisip na hindi ko kayang magbayad ng mga pamasahe. I said, sige, gusto ko pumunta. And so, because of that, everything came to me in terms of their help. Hindi naman ako humingi sa kanila. Hindi ko sinasabi sa kanila, wala akong pera. Sabi, pare, yung agency namin may extra ticket, so pwede ka lang tumuloy doon. So in other words, what I'm saying here, to cut it short, is you cannot just say wala kang paraan na makamit yan. It's always possible. Yeah, so this is more of to take things really positively, no? So talagang maging positibo tayo, ibahin natin yung perspektibo natin sa buhay. Iwasan muna natin yung mga pagiging negatibo natin. Alright, this book, Lessons I Never Learned in School, is available at the National Bookstore.
And, and 250 Popular pesos. Bookstore in Quezon City and even in Baguio, no? I mean, dun sa Alright, mga before crowd. we end our interview, sir, do you have any message to our viewers and would you like to invite them to get a copy of your book? Oh yes, sana nga ito, lalo na ang mga guro, lalo na mga nasa DepEd and higher sa CHED, no? I mean, this is something that I think you should take a look at because hindi ito maaaring ignorin natin at this time, in this day and age. We have so much to teach pa. We have not actually taught our students the right things in terms of what we are supposed to teach them. Sayang, kawawa naman ng mga bata. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Tato Malay, ang author po ng Lessons I Never Learned in School. Thank you so sir. much.